Hey, Favored-Filled Sunday Church, kamusta po kayo? Masaya po kami na makasama po kayo ulit to celebrate the goodness and loving kindness of the Lord through worshiping Him. Welcome po to His Life TV. We are His Life City Church. We are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. We also want to share with you kung paano po namin lubusang naiintindihan kung ano po yung tunay na pagmamahal. It says in 1 John 3:16, this is how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. Also, ini-encourage po namin ang lahat na i-share po ang link sa mga kapamilya po natin, sa mga kaibigan po natin, ka-work, or sa lahat po ng mga kakilala natin so that they can receive the good news from the Lord today. And para po maging updated po tayo sa mga activities ng church, ine-encourage din po namin kayo to follow us or like our social media accounts. Meron po tayo sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, and sa X. Also, while we are listening sa ating pong broadcast today, we encourage you to comment down kung saan po kayo nanonood para malaman po namin kung hanggang saan po yung nare-reach ng broadcast po ito. Amen po? So, before we start worshiping the Lord, let us prepare our hearts as we read Psalm 34 and 8. It says here, open your mouth and taste. Open your eyes and see how good God is. Blessed are you who run to Him. Sa Amplified Version po ang sabi dito, oh, taste and see that the Lord our God is good. How blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who takes refuge in Him. Let us pray. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father. Lord, we thank you for today, oh God. We express our hearts filled with so much gratitude to you, Lord. Maraming salamat po for the favor that you allow us to be here, oh God. And katulad po nung verse na binasa po namin, I pray, Lord God, as we start worshiping you, as we listen to your word, I pray that you open our mouth, Lord, open our eyes, Lord God, to see how good you are in our lives, Lord. Lord, wala po kaming hinahangad sa mga oras na ito kung hindi po yung maranasan kayo, Lord. I pray, Lord, na katagpuin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng encounter today that will lead us to have a transformed life, oh God. Maraming salamat po. This we pray in your name. Amen and amen. Let us worship the Lord with all of our hearts. Tree.
won't fail. He won't fail. He won't fail. If you believe that this morning, sing it out. He won't. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't fail. No, he won't. He
Salamat po, O Diyos, aming Ama. Pinagpapala ka po namin at tinadakila. Sa bawat altar ng aming mga puso, O Diyos, walang ibang pangalan ang mailuklok, kundi kayo lamang. Walang ibang Diyos ang maitanghal, kundi kayo lamang. Dahil kayo lamang po ang tunay, nag-iisa, buhay at banal na Diyos. Hindi po kayo nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, mananatili kang tapat. Salamat po, O Diyos. Karapat-dapat po kayo ng aming pinakamabuti. Amin pong inuutusan ang aming kaluluwa. O kaluluwa ko, purihin mo si Yahweh at lahat ng nasa akin ay magpuri sa kanyang banal na pangalan sapagkat siya'y tunay, banal at makapangyarihan. Karapat-dapat ng lahat ng ito. Sige po, ibigay natin sa Diyos ang pinakamabuting palakpak. Come on, church, give Him your best clap offering this morning. Come on. Come on. Let's shout to the Lord with a mighty voice and declare that name powerful. Everybody shout, Jesus! Hallelujah! Salamat po, O Diyos. Dalangin po namin kayong magpala sa inyong mga anak ngayong umaga. Banal na Espiritu, maging kalakasan ka po sa lahat ng nanghihina, kagalingan sa lahat ng may karamdaman, katugunan sa bawat naghahanap sa buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Pinupuri ka po namin at tinanakila. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Come on, let's give God praise. Come on, church, give God praise. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang lahat po na excited sa salita ng Diyos magsabi ng Amen! Minsan pa po palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Tayo po ay makakaupo na. Allow me to read our scripture this morning. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verses 8 to 12. I'll be reading from the New Living Translation. Sabi po ng verse 8, stay alert. Sa Greek po, ang ibig sabihin niyan, eka matudtud. Okay? Pakisabi sa iyong katabi, eka matudtud. Alright. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering as you are. So ito pong pinagdadaanan natin ngayon, hindi na po ito personalan. Ito po ay global na. Okay? Yung suffering na pinagdadaanan natin, hindi lang ho tayo ang dumadaan dyan. Yung pamilya po natin sa buong mundo, they are going through the same kind of suffering as we are. Verse 10 says, in His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So, after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. All power to Him forever. Amen. I have written and sent this short letter to you with the help of Silas, whom I commend to you as a faithful brother. My purpose in writing is to encourage you and assure you that what you are experiencing is truly part of God's grace for you. Stand firm in this grace. Nais ko pong hugutin mula sa talatang yan, ang paksa na ating aaralin ngayong umaga. Let's talk about standing firm in His grace. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at kinikilala namin ang iyong diwang banal bilang aming totoong tagapagturo sa aming kalagitnaan.
Dalangin po namin, pagpalain nyo ang inyong mga salita. Patuloy po kaming turuan at takayin sa landas ng inyong pagpapala. Buksan po ang aming mga puso at bigyan kami ng mga pusong nagpapaturo. Buksan po ang aming mga spiritual na pananaw upang makita namin ang mas mataas mong kalooban sa aming mga buhay. I pray, God, that you bless your word, bless your people, and bless your servant. We give you praise, we give you honor. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Alright, let me start off by asking random question. Sino po dito ang nakapag-join na ng mga fun run? Okay, hardly. Naintindihan ko po. Sino po dito yung naka-join ng mga tipong 5K or 10K run? Yung iba parang nahihiya pa parang hindi nakatapos. Yung po nakapag-join ng mga marathon, ganun. Kahit nung high school pa kayo o elementary. Sino po dito yung walang planong gumalaw-galaw sa buhay nila? Parang hirap na hirap kayong gumalaw Alam niyo po, sa totoo lang, life is not a sprint, it is a marathon. Ang buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya, hindi po ito pabilisan ng maikling area ng takbuhan, no? Yung short distance run like sprint. Ito po ay mahabaan, malayuan na uri ng takbuhan. Tawag po dyan ay marathon. Sa marathon po, ang mga runners, they don't just battle distance, they battle fatigue, temptation to quit, and unexpected pain. Yung mga mananakbo po, particularly sa marathon, yung mga tumatakbo ng tipong 21K, 30K, 40K, no? Hindi lang po yung distansya ang kanilang binubuno. Binubuno ko nila yung pagod, yung tukso na tumigil na, o kaya yung hindi inaasahan na biglang magka-cramps, no? I remember, meron po kaming kasama sa Couples Tribe na ang passion niya ho talaga ay tumakbo. She loves running. Siya po recently ay naging podium winner ng 42 kilometer. By the way, babae po ito. At nanay siya ng 2 bata. At doktora po siya. At active po siya sa pagsiserve sa kanyang life group. Ang sinasabi ko ay, kapag passion mo, walang pwedeng pumigil sa'yo. Some runners, they collapse not because they are untrained, but because they are overwhelmed mid-race. Meron pong mga tumatakbo na bumibigay, nahihilo, nabubuwal, hindi dahil sa hindi sila nakapaghanda. Sabi po ng isa pang runner sa tribe din namin, na bago daw po yung takbuhan, nag-hydrate na sila. Yung pang the day before the run, piniprepare na nila yung mga sarili nila. But gayon pa man, meron po mga sanay na sa takbuhan na nadadapa pa rin, nagkukulaps, hindi dahil sa hindi sila naghanda, kundi dahil sa na-overwhelm ho sila dun sa kalagitnaan ng kanilang takbuhin. Well, bakit ko po sinasabi ang lahat ng ito? Si Peter, ang writer po ng scripture natin this morning, sumulat din siya sa mga believers during his time na nandoon sa eksaktong senaryo. He wrote to the believers who are facing persecution. They are facing pressure. They are facing pagod. Alam niyo ho yung pagod? No? And yet, he said something powerful. Sabi po niya doon sa verse 21, what you are experiencing is truly part of God's grace. So ano man daw po yung pinagdadaanan natin, yung lahat ng yan, bahagi talaga ng grasya ng Diyos. So kung tayo po ay dumadaan ng persecution, ng pressure, ng pagod, kasama yan sa grasya ng Diyos. Ang ibig po sabihin nito, ang grasya ng Diyos, hindi lang siya para sa kaligtasan natin. Ang grasya ng Diyos, hindi lang siya para sa pagpapala natin. Ang grasya po ng Diyos, siya yung nagtatawid sa atin, sa ating mga takbuhin. The grace of God is not only for our salvation, the grace of God is not only for our blessing, but the grace of God is to sustain us in our struggles. Amen.
Grace is not only God saving us from sin, grace is God sustaining us through life. Kaya nga ako, dinugtong pa po ni Pedro doon sa verse 12, bandang huli, sabi niya ganon. Therefore, sabi niya, stand firm in this grace. Ano pa nga ba ang pwede nating tayuan ngayon na hindi bibigay? Hindi mo pwedeng tayuan ng gasolinas dahil sobrang pataas na ng pataas. Hindi siya pababa ng pababa. Pataas siya ng pataas. Okay? Hindi rin ho natin pwedeng tayuan yung mga negosyo natin dahil masyadong malikot yung mga kalakaran ngayon sa negosyo. Hindi rin ho natin pwedeng tayuan yung ating kalusugan. Because before we know it, nagtaasan na rin yung mga cholesterol, sugar, creatinine, uric acid, and everything. No? Kaya ho, wala tayong pwedeng tayuan kung hindi ang grasya ng Diyos. Amen. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Note, sabi po ni Peter, stand firm in this grace. Kapag dumadaan tayo ng persecution, ng pressure, ng pagod, hindi ho sinabi ni Peter na, takas, takbo, iwas. He did not said that. Ang sinabi po ni Peter, stand firm in the grace of God. Sa buhay po natin, sa totoo lang, there are three major traps o mga patibong na hinaharap natin bilang mga anak ng Diyos. Ito po yung tatlong T ho ito. Hindi lang tatlong P, meron po tayong tatlong T. Okay? Hindi ho tinik sa lalamunan. Una, temptation. Pangalawa, tiredness to the highest level. Pangatlo, trouble. Okay? Pero ito po ang mabuting balita. Sa lahat ng yan, kinakatagpo tayo ng biyaya ng Panginoon. Amen? Let's start off with our first point. God's sustaining grace help you avoid sinning when you are tempted. Yun daw pong grasya ng Diyos ang tumutulong sa atin na makaiwas sa pagkakasala kapag tayo ay natutokso. Sino po dito ang hindi na natutokso? Magtaas ng kamay. Ayan, mga tao pala tayo, di ba? So, sabi po ng 1 Corinthians 10:13, the temptation in your life are no different from what other experience. And God is faithful. Yung mga hinaharap po natin tukso sa buhay, pagsubok na magkasala, lahat po yan, normal yan. Lahat ng mga kapatiran natin sa lahat ng panig ng mundo, nararanasan po nila yan. Pero ang mabuting balita, tapat ang Diyos. Bakit siya tapat? Kasi sabi po dyan, He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Kapag natutokso ka, gagawa ang Diyos ng paraan para makaiwas ka sa pagkakasala. Andyan pa po ba kayo? Okay? So, sa lahat po ng mga tukso nating hinaharap, we have to understand, temptation is not a sin. Ang matukso o ang tukso, hindi po yung kasalanan. Yielding to temptation is sin. No? Yung kapag bumigay ka, kapag ginawa mo na, dun ka palang nagkasala. Okay? Kaya nga ho, madalas ang paraan ng dyablo, ginagawa niyang normal yung kasalanan. No? Kapag tinutokso niya tayo magkasala, sige na, bumigay ka na. Ikaw na nga lang ang hindi gumagawa. Lahat ng tao sa paligid mo, ginagawa yan. Normal na yan ngayon. So that's the devil's strategy to normalize sin. Isa pa pong strategy ng dyablo, minimize niya yung consequence. Hindi. Okay lang yan. Tingnan mo, yung iba, ginagawa nila, pero malusog pa rin sila. Okay lang yan. Laklak pa ng alak. Okay lang yan. Singhut pa ng sigarilyo. Okay lang yan. Yung mga medyo social ngayon, vape na lang. Minimize ni Satan yung consequence ng kasalanan para matukso tayo na gawin ito. Pero in the end, aanihin pa rin natin yon. And worse, ito pang strategy ng dyablo. Minamaximize niya yung secrecy. The greater the sin, the greater the secret. Kaya,
sinasabi niya madalas, kapag nasa lugar ka na hindi ka kilala at mag-isa ka lang, oy, wala namang nakakakita, gura na. On the other hand po, ang strategy ng Diyos, simple lang. Sinasabi ng Diyos sa atin, when you are tempted, there is always a way out. Palaging may paraan para makaiwas. Amen. Not always a way around, but always a way out. Ano po itsura nung way out? Kapag natutukso ka, paano mo hahanapin yung way out? Probably ang way out mo is to close the door behind you. Kaya palaging pumapasok yung tukso kasi bukas ka ng bukas. Masyado kang open. Or probably you can walk away when your flesh says stay. Kapag nasa party ka, tapos inilabas ng mga pundador, mga blue label, that's the sign for you to say goodnight. Pero pag hindi, magstay ka, maaga pa naman. Doon ho tayo mahuhulog sa pagkakasala. Or probably, a way out is replacing your negative thoughts, your wrong thoughts with the truth. Pakinggan niyo po ako. Sometimes, the most spiritual thing that you can do is to run. Amen? Yung pinaka-spiritual na bagay na pwede mong gawin, tumakbo ka. Huwag mo sabihin, kaya mo. Kaya ko to, Lord. Hindi ako bibigay. Titignan ko lang. Hindi ako bibigay, Lord. Aamuyin ko lang. Hindi ko kakainin, Lord. Kaya ko, Lord. Kanya man na, Lord, sorry na mo ni. Amen. Tanong lang po, ano ang mas mabuti? Yung matapang ka o matalino ka? Yung matapang, kapag may pagsubok, kapag may tukso, sugod! Matapang siya eh. Yung matalino, kapag may tukso, takbo! Nasa Biblia po ba yun? Nasa Biblia yun. If you remember, Joseph the dreamer in Genesis 39, when tempted by Potiphar's wife, he did not pray long. He did not speak in tongues. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya. Hindi niya sinabi kay Potiphar doon sa salvat, Sigar bara, iwanan mo ko. Sigar bara, sigar taba. He did not say that. What he did, he ran away. For God's grace to sustain us in times of temptation so that we will not sin. Don't stay, run! Akala natin, ang spiritual natin, kaya nating harapin. Hindi. Yung pinaka-spiritual po, yung matalino siya, kaya niya tinatakbuhan. Grace did not make Joseph stronger to stay. It gave him the wisdom to run. Balikan ko ho yung tanong ko. Anong gusto nyo? Matapang kayo na hinaharap yung tukso? O matalino kayo na tinatakbuhan yung tukso? Anong gusto nyo? Matapang ka? O matalino ka? Yung matalino, buhay hanggang ngayon. Yung matapang, patay na. Sugod lang ng sugod eh. Diba? So, we have to understand, grace, listen, grace will not remove the temptation, but it will provide an exit. Kapag natukso ka, bigla ang grace, magbabato siya ng something dyan at magkakaroon ng pintuan. At nakasulat ang napakalaking exit. I-exit natin, mag-umpisa ko pa. Ay nako, wag po, wag makipaglaro. Amen? So what is the personal application here? You ask yourself, anong pintuan ang kailangan ko ng isara? Una, yung pintuan ng rep. Di ba? Taas na sugar mo, nag-intermittent fasting ka pa, tapos kung ano,
Pero nakatambay ka doon sa pintuan ng retas. Kaluwat ng oras. Or probably there is another door that you need to close. That door of illicit sexual relationship with someone you are not a spouse with. Baka meron kang karelasyon na hindi mo naman asawa, sarado mo na ang pintuang yan. Tapusin na ang kwentong yan. What environment do you need to live? Baka kailangan mo nang umalis dun sa mga lugar na kung saan. Huwag nang magpunta sa ganyang mga lugar. Doon sa mga lugar na mapapahamak ka. Amen? O anong kaisipan ang kailangan mong i-reject na? Replace every negative thoughts with the Word of God. Tandaan po natin, grace is always present. Grace is always available. You just need to respond to it. Amen. So una po, God's sustaining grace helps us to avoid sinning when we are tempted. Pangalawa, God's sustaining grace helps you keep standing when you are tired. Sino po dito ang pagod na? Magsabi ng amen. Sino po dito yung pagod na? Magsabi ng amen. Sino po dito yung hindi ka pagod dahil wala namang panahon na napahinga ka? Let me read 2 Corinthians 1 verses 21 to 22. It is God who enables us along with you to stand firm for Christ. He has commissioned us and He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything He has promised to us. Sa totoo lang po, sometimes the issue is not about sin. It is about being tired. Minsan, hindi naman dahil nagkasala ka, kaya pakiramdam mo malamig yung relasyon mo sa Diyos. Minsan, pagod ka lang. Hindi yung, minsan, hindi naman ang pinag-uusapan kung gaano ka kalalim sa Lord o gaano kahaba yung panalangin mo, gaano karami yung nabasa mo sa Biblia o gaano ka nakatagal Kristiyano. Sometimes, it is more than that. Sobrang pagod ka lang. You are not falling because you are even. It is just, you are empty. Wala ka nang ibibigay. Yung bang, sino po dito yung nakaka-relate kayo dun sa mga pagkakataon na ang pagod nyo hindi physical, yung pagod na mental at pagod na emosyonal. Yung pagod ka ng magpatawad. Palagi na lang akong inaabuso. Dahil alam nilang Kristiyano ko, mga Kristiyano mabait, madaling magtiwala, lagi na lang ako naabuso. At pagod na pagod ka ng magpatawad. Pagod ka na rin maglingkod. Sa loob ng 45 paglilingkod, hindi ka napansin at na-appreciate kahit minsan. May dumating na bagong salta, siya pa ang na-promote. Kalma lang, kapit lang, ganyan talaga sa gobyerno. Huwag tayong basta lang bibigay. O probably, pagod ka na sa paggawa ng tama. Katulad ni Asaph, sabi niya, Panginoon, wala namang kwenta yung pagpapakabanal ko, paglilingkod ko sa iyo. Buti pa yung mga hindi Kristiyano, sila yung yumayaman. Kung sino yung masasama, sila yung 5 relos, mga signature pa. Kung sino yung masasama, sila yung maraming sasakyan, full tank pa. Masyado ko ka nang nainggit doon sa masamang umaangat sa buhay. Napagod ka na sa paglilingkod. At tulad ni Asaph, sabi mo, Lord, I almost sleep. Sabi niya, muntik na ako mag-backslide. Yung iba, kung sino pa yung masama, sila pa yung malulusog. Ang taba-taba nila, pati tulakap ng mata nila, taba. No? Yung tulakap ng mata, ang taba. Ay, bugs pala yun.
Pakinggan niyo po ako. Pag sobrang pagod na tayo, yung pagod po kasing physical, itulog mo, paggising mo, malakas ka na. Yung pagod sa puso, yung pagod sa isip. I remember I get to talk to several people, especially those that are battling anxiety. Natutulog daw sila, nakapikit. Pero yung utak nila, sobrang hindi tumitigil. That kind of tiredness. Yung makakera ka, maka-aircon ka, quilt niya pa yung ulas mo. Pero yung utak mo, bala mo gagantsilwandi. Kami pa hinawa. Pasinin po natin, sino ang source of strength natin? Saan tayo humuhugot ng lakas? Sabi po ng verse 21, God enables us. Verse 22, the Holy Spirit is in us. Ibig sabihin nito, hindi tayo tumatayo sa ating sariling lakas. Tumatayo tayo sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. We need to get connected. Sabi nga, ito, palagi ko na po example to, yung bang mga phone, sino po dito mga may bagong phone? Yung iPhone 18 ba? Wala pa ba? Pansinin niyo po yung phone. Kahit gaano ka-advance yan, kahit gaano ka-high-end yan, kahit gaano ka-latest yan, kung drain ang kanyang baterya, hindi rin siya magfa-function. Tama? Nakakalangkot po, maraming Kristiyano ngayon, 1 bar na lang. Worse, hindi na nga 1 bar 1% na lang ang baterya at pinipilit pa rin nilang mag-function. Alam niyo po, nakakalungkot, pero hindi masama ang tumigil at mag-connect muna. Hindi masama ang magpahinga at mag-recharge muna. Mas marami tayong may paglilingkod kung naka-recharge tayo. So keep connected. If you feel like wala ka nang maibigay, wala ka nang mailabas, baka panahon na para maupo ka muna sa paanan ng Diyos. Sabi po ng Biblia, be still and know that I am God. I remember, meron pong 2 loggers, yung mga tagaputol ng puno sa gubat. 2 po ito, pareho silang nagsasabay na pumuputol ng puno, pero at the end of the day, yung isa mas maraming napuputol, yung isa kakaunti. At napansin po nila na habang sa maghapong pagputol nila ng puno, yung isa, pagdating ng lunch break, nagla-lunch siya at nagpapahinga, sumisyesta pa. Okay? Yung isa naman, tuloy-tuloy lang siya sa pagputol ng puno. Pero at the end of the day, yung nagsisyesta, mas maraming napuputol. Yung tuloy-tuloy, hindi nakakapag-produce ng marami. They discover na yung nagpapahinga, habang nagpapahinga siya, hinahasa niya yung kanyang palakol. So pagbalik niya, mas matalim, mas marami siyang napuputol. Samantala yung isa, tuloy-tuloy, walang tigil, mapurol na, pinipilit pa rin niya. Mas kailangang pwersahin, mas kailangang pilitin, pero kokoonti ang nagagawa. Hindi masama ang magpahinga. Hindi mali ang tumigil at humindi. Maupo tayo sa paanan ng Diyos, kumonekta tayo. Spirituality is not measured by the busyness of your calendar. Hindi porke ang dami mong schedule, ang dami mong ginagawa, akala mo spiritual ka. Hindi! Hindi! Ang tawag sa iyo, Marta. Kailangan tayong mahupo, mag-connect, mag-recharge. Ang sabi po ng Isaiah 40:31, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? Listen, God does not call you to stand on your own strength, but to stand in His supply. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang Diyos, kapag tinawag ka niya, siya ang magpo-provide. Pero hindi ibig sabihin na dahil siyang magpo-provide, unlimited yun. Minsan, nauubusan tayo, nadidrain tayo, kaya balik tayo sa source. Let's get connected again.
Mahirap pong patakbuhin. Sasabihin ko sana, mahirap patakbuhin ang sasakyan kung wala ng gasolina. Tatakbo pa rin pala kasi meron ng BYD. Ano ba yung BYD? Ay, secret. We have to understand, sa lakad po natin bilang mga anak ng Diyos, napaka-importante ho that we do not work on our own strength, but on the supply of God. He will provide all our need, provided we connect with Him. Personal application po. Siyempre, yung sustaining grace ni Lord, itatawid tayo, itatayo tayo kapag pagod na tayo. So, anong dapat natin gawin kapag pagod tayo? Don't quit. Get connected. Amen? Oo, pwede ka magpahinga, pero huwag kang susuko, huwag kang titigil. Don't withdraw, wait on the Lord. Amen. Huwag ho tayong, ewan ko, no, ba't tayo madalas ganon, yung pag something came up ba, ang unang bibitawan natin yung relasyon natin sa Diyos. Pag nagka-problema, sabihin muna, Pastor, di po muna ako maglilingkod, may problema po kami. Pag nagka-issue sa trabaho, magme-message sa live group leader, pa-excuse po muna ako, may problema po sa trabaho. Hindi ko po maintindihan, bakit kapag may ganong bagay sa buhay natin, ang unang-unang binibitawan natin, si Lord. Magdo-double time ka sa trabaho, aayusin mo yung problema mo, makikipag-usap ka kung kani-kanino. But the first thing you give up is your time with God. Ano po bang mali ni Lord para gawin natin yon? So when you are tired, don't quit, connect. Don't withdraw. You wait on the Lord. Ito ho, honest to goodness, personalan na to. Don't fake strength. Receive grace. Itang sa atin po kasi, ayaw nating umamin na pagod tayo. Ayaw nating umamin na lobat na tayo. At para sa atin, kahiyan yung magpahinga muna tayo. Hindi po. Don't fake strength. Receive grace. Sabi po ng Biblia, doon sa mga nagpapakumbaba, doon sa umaaming, Lord, may nana ako, mapagal na ako, ako nagyo. Doon sa mga ganong klase ng hininga, nagbibigay ang Diyos ng biyaya. Sabi po ni Pedro, si Pedro din ang nagsabi, ang sabi ni Pedro, doon sa mga nagpapakumbaba, nagbubuhos ng biyaya ang Diyos. And Peter knows what he's talking about. Kasi kung may taong nakakaintindi ng grasya, si Pedro. Si Pedro, yung taong nag-deny sa Lord ng 3 times. Iniwan yung kanyang panawagan, nagbalik sa pangingisda. And yet, he experienced the grace of God and God restored him. And that's why Peter is saying to us, despite of the persecution, of the pressure, of the pagod, I command you, stand firm in this grace from God. Come on! Yung sustaining grace ng Diyos, yan ang tutulong sa atin para hindi tayo magkasala sa panahon ng tukso. Yan ang magtatayo sa atin sa panahon ng kapaguran. Pangatlo po, lastly, sabi dito, God's sustaining grace helps you going when you are troubled. Allow me to read Isaiah 41 verse 10. So don't worry because I am with you. Kasama daw po natin si Lord. Don't be afraid because I am your God. I will make you strong. Palalakasin niya tayo. And will help you. I will support you with my right hand that saves you. Sa totoo lang po, itong pangatlong ito, mas malalim ito kaysa sa tukso at sa pagod. This is deeper than temptation or tiredness. Ito po yung mga bagay na pilit nating pinagtatakpan.
Ito yung mga bagay na sinasabi nating okay lang, pero ang laki ng karga natin. Ito yung mga bagay na hindi nakikita ng mga tao, pero bit-bit mo. Ito yung mga tinatawag na unfair pain. Lord, ba't ako ang tinamaan nito? Naglilingkod naman ako sa iyo. Ang buong pamilya ko, mahal na mahal ka namin. Bakit kami ang tinamaan nito? O yung unanswered prayer, ang tagal mong pinalangin, taon ang binilang. Pero tahimik ang langit. May mga panalangin na sa langit na rin natin tatanggapin ang sagot. At minsan, yun yung mga bumabagabag sa atin. O kaya, yung hindi mapaliwanag na paghihirap, unexplained suffering. Lord, pag nandun na tayo sa ganung pagkakataon, maraming tao ang nagtatanong ng ganito, Lord, why? Bakit? O yung tanong na, if only, kung sana lang hindi sila nawala, kung sana lang nanatili sila, kung sana lang pinaniwalaan nila. Alam niyo po, ang panganib sa ganyang kaisipan, nagiging trap yan. Because if you have to understand, questions like, if only, or why, Lord, ang lahat po ng iyon, nangyari na in the past. They are stuck in the past. Mga tanong na, Lord, ang daming namatay, bakit kailangan kasama yung magulang ko sa mga namatay? Ang daming tinamaan, bakit kailangan kasama kami sa mga tinamaan? Ayan po, sa ganung pagkakataon, mag-shift po tayo. Mag-shift po tayo dun sa kasalukuyan. We have to understand na lahat ng nangyari in the past, bahagi yon ng grasya ng Diyos. Mag-shift tayo dito sa past. Ang tanong instead na, Lord, why? Ang tanong ay ganito, Panginoon, nasan ka po sa pinagdadaanan namin? Because I am sure there is a door in that moment that is called grace. I am sure God is always there. So ano pong sagot kapag ganyan yung sitwasyon natin? Yung pong sinasabi ng Isaiah 41:10. Sabi niya, I am with you. I will help you. I will support you. Wala tayong pwedeng pagdaanan ng anumang pagsubok na hindi tayo itatawid ng grasya ng Diyos. Amen. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Sino po yung mga magulang dito na tinuruang maglakad yung kanilang mga anak? You remember? Especially fathers, no? Yung mga toddlers natin, nung nag-aaral pa silang maglakad. Okay? Minsan habang they are inching their steps, madadapa sila, mabubuwal. But every time na madadapa sila, anong ginagawa ng tatay? Itatayo sila at aalalayan. Hindi niya tinatanggal yung lugar kung sa nadapa ka dyan, huwag ka nang dadaan yan, tanggalin natin yan. Hindi pwede yun, mauubos yung lupa. Di ba? I mean, listen, every time we fall, hindi tinatanggal ni Lord yung mga sitwasyon natin. Itinatayo niya tayo at inaalalayan hanggang malampasan yung mga sitwasyong yon. Amen. Amen. God may not remove the trouble, but He will hold you through. God does not always change your situation, but grace will sustain you in it. Tayo pong lahat ay tumayo. Personal application lang po kapag may pinagdadaanan tayo. Para makapag-move on, stop rehearsing the pain. Kung nasaktan ka,
let God embrace the pain and you move on. Huwag mo nang uulit-ulitin sa memorya mo, pinapanaginipan mo pa, pinagbubulay mo. Huwag. Umabanti ka. Hayaan mong takpan yon ng dugo ni Kristo. Start resting in the presence of God. Lord, mapagal na ako po. Ika nung ba? I'm tired, God. I'm in the point of giving up, but I just want to rest in your presence. You have to trust the hand of God even if you don't understand His plan. Amen? Tandaan po natin ang sabi ni Peter, no? Hindi niya sinabing palagi mong maintindihan, palagi kang malakas, kaya mong takasan. Yun po yung ginawa ni Pedro eh. Tinakasan niya yung panawagan niya. Akala niya malakas siya. Sabi niya kay Jesus, hindi kita itatatwa. But he realized na hindi yun ang nagtawid kay Pedro, yung grasya ng Diyos. Kaya yun din ang sinasabi ni Pedro sa atin ngayon. Stand firm in that grace. Final challenge po bago ako mag-pray. Alam ko po ngayong umaga, there are people here who are fighting silent temptation and battles nobody know. Meron po dito, binubuno nyo yung mga tuksong yan sa buhay nyo. Minsan, dumadapa kayo sa ating gabi, umiyak kayo sa Lord. Sinasabi nyo, Lord, i-deliver mo po ako sa ganitong kahinaan. Walang nakakaalam, pero binubuno. Meron po dito, you are carrying deep exhaustion, struggling to continue. Yung parang hindi mo na kayang humakbang. Sa katunayan, bago ka nag-church ngayon, nag-decide ka pa na, Lord, hindi na ako yata bisa. Ayoko na yata. Yet it is the grace of God that pushed you here. At ito po, ramdam ko sa aking spirito, there are people here, right now, right here. You are carrying unseen wounds in your soul, in your heart. And you are walking through hidden pain. Hindi yung sakit sa katawan, kundi yung sakit sa kaluluwa, sakit sa puso, sakit sa isip. Let me tell you this. Hindi po kayo nag-iisa. You are not alone. Grace is standing next to you. And grace is saying to you today, I am in you, I am over you, I am under you, and I will see you through. And that grace is Jesus. Come on. Come on. Kasama natin ang grasya ng Diyos. Hallelujah. Sige po, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. O Diyos, aming Ama, ayaw po naming dayain yung aming lakas. We don't want to pretend. We don't want to fake it out. We just want to come before you real. We are in pain. We are wounded. We are harmed. We're hurt. But right now, right here, we receive your grace. The grace to stand, the grace to go on, and the grace to overcome. Thank you, Lord, because your grace is amazing. Sige po, sabayin natin ang Panginoon.
Lord, right now, I pray that you give comfort to whom comfort is due. Give courage to whom courage is due. Marami po sa mga kapatid namin ang halos di makatayo, lugmok, sugatan. Dalangin ko po itayo niyo sila sa inyong grasya. Palakasin mo po sila sa inyong biyaya. At patunayan mo, O Diyos, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami bibiguin. I pray, Lord, right now, even before I open the altar for altar call, embrace everyone. Whisper upon their hearts, Lord, that in the fullness of time, you will make all things beautiful. Bless your people, God. Sige po, habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, I would like to open the altar for everyone. This must be your time to go back to God. Akala mo kaya mong itago, akala mo kaya mo pa. But this morning, the Holy Spirit is telling you, you need the grace of God. And if you want to entrust your life back to the Lord, nais ko pong samahan kayo sa panalangin ng pagtanggap sa Kanya. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Sumunod po tayo sa ganitong panalangin. Sabihin natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Kristo bilang aking sariling Diyos at personal na tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Inaamin ko po, ako ay wasak, ligaw. Gayon pa man, salamat dahil minahal mo ako ng walang kapalit. Salamat, binigay mo si Kristo para sa akin. Simula po ngayong araw, sa Kanya ko lang isasandal ang aking pagtitiwala. Susunod ako sa Kanya, paglilingkuran ko siya. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at lalong higit sa pag-ampun niyo sa akin bilang inyong anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God for His empowering word for us today. Ang personal highlight ko po is yung sa Isaiah 41:10. Ang sabi niya po doon is, I am with you, I will help you, and I will support you. Minsan pa po palakpakan natin si Lord. Ayan. Kayo po, ano po yung personal highlight or yung favorite part po ninyo ng message for today? We encourage you na i-type nyo po sa comment section and we'd love to hear something from you. For our tithes and love offering, if you'd like to give, here are a few ways to send your offering. Meron po tayong mga bank details flash on your screen together with the QR code for GCash and PayMaya. And we also want to thank you for your generosity, church. Thank you for joining us tonight, church. We look forward to worship again with you next week. Now, I would like to turn it over to Pastor William for the prayer and benediction. Ang lahat po ng nakaranas sa grasya ng Diyos, magsabi ng Amen. Praise God. Ang pinakamalinaw na palatandaan daw po ng taong nakaranas ng grasya ng Diyos ay yung nagiging grasyoso siya sa mga tao sa paligid niya. A person who experienced the grace of God becomes gracious to other people. Amen? Raise your hands. I would like to bless you with the word. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless your family with favor and protection. The Lord bless you with sustaining grace. The Lord bless your heart with His grace. The Lord bless your cars with gasoline. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody will say, magandang umaga po and God bless.